Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lagi niyang naiisip ang para sa kapakanan ng kanyang mga pamayanan, para sa kanyang mga ummah, na ayaw niya na dumating sa kanyang mga pamayanan o mga ummah ang kapahamakan o anumang mga pangyayari na hindi kalugod-lugod sa kanila. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, maging dito man sa mundo o kaya ay sa kabilang buhay. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay kung papansinin natin, ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa naisalaysay ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Aisha na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya kailanman nakita si Propeta na tumawa ng yung pagtawa na nakikita na yung dito sa kanyang lalamunan, yung mayroong tinatawag sa Arabic dito na laha. Ibig sabihin yung isang laman dito sa lalamunan. Sinabi ni Aisha, "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu mustajmi'an dahikan hatta ara minhu lahawatihi." Yun ang ibig sabihin niya, hindi ko kailanman nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talagang tumawa, na masisilip na yung isang laman doon sa lalamunan. Innama kana yatabassam, sapagkat tanging siya ay nag-i-smile. Ibig sabihin ay ngumingiti si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa katangian niya ay laging ngumingiti. At katangian ng isang taong mananampalataya, isang taong Muslim, ay laging ngumingiti. Kasi para bagang siya ay nagbibigay ng sadaka at makakatanggap siya ng gantimpala ng tinatawag na sadaka. وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. Na siya ay kapag nakakita siya ng ghaim, ang ibig sabihin ng ghaim ay sahab, yung ulap. Pag nakakita siya ng ulap at nakakita siya ng hangin, ay mapapansin na sa kanyang mukha. Mapapansin na sa kanyang mukha. Ano yung napapansin sa kanyang mukha? Na para bagang naiiba na yung kanyang mukha. Na kung nakikita natin na siya ay laging naka-smile, mapapansin mo na talaga na ang mukha niya ay iba na. Na para bagang hindi niya kinalulugdan yung nakikita niya na ulap at yung nakikita niya na hangin. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ko, sabi ni Aisha, "Ya Rasulullah, an-nasu iza ra'aw al-ghayma farihu raja'an yakuna fihi al-matar. Wa araka iza ra'aytahu urifat fi wajhika al-karaha." Sabi ni Aisha, sabi ni Aisha, usugo ng Allah. Ang mga tao kapag nakita nila yung ghaim, yung sahab, yung ulap, ay tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila. Kasi inaasam nila na mayroong darating na ulan, mayroong ipinadala sa kanila na ulan. Kitang-kita naman natin na ang mga Arabo ay talagang pag umuulan ay masayang-masaya sila. Pero ikaw, sabi ni Aisha, kapag nakita mo yung ulap,
ay nakikita sa mukha mo ang karaha. Ibig sabihin ng karaha yung hindi kanais-nais. Yung para bagang mayroong nangyayari. Sa paliwanag ng mga pantas ay al-karaha war-raja, yung hindi niya pagkagusto at saka yung parang mayroon siyang hinihiling na hindi mangyayari. Faqala ya Aisha, ma yu'amminuni an yakuna fihi azab. Hindi ako napapanatag, sabi niya Aisha, na baka itong ulat na ito ay mayroong azab, mayroong kasamang parusa. Mayroong kasamang parusa. Qad uzziba qaumun birrih, kasi pinarusahan ang mga tao noon sa pamagitan ng hangin, malakas na hangin. Sino itong mga tao na ito? Qaum 'Ad, yung mga tao sa panahon ni 'Ad. Si 'Ad na talagang pinabulaanan niya ang naiparating ni Hud alayhi salam, na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para anyayahan siya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matindi ang mga paratang, matindi ang mga pagsuway ni 'Ad at ang kanyang mga, ibig sabihin, pamayanan. Kaya nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ng malakas na hangin, kaya pinarusahan sila. Qad uzziba qaumun birrih, sabi ni propeta, pinarusahan ang mga tao, ang mga qaum 'Ad sa pamagitan ng rih, sa pamagitan ng hangin. At sila ay nakikita nila. Wa qad ra'a qaumun al-azab, at ang mga kaum, ang mga tao, ang mga pamayanan ay kitang-kita nila yung, ibig sabihin ay parusa. Kitang-kita nila yung parusa. Azab, kitang-kita nila yung parusa. Ano yung parusa? Hada aridun mumtiruna. Kitang-kita nila yung ulap. Hindi nila alam na parusa yun eh. Kitang-kita nila yung ulap. Nang sinasabi nila, hada aridun mumtiruna, ito na yung ulap. Kasi natatakpan na yung liwanag ng langit. Hada aridun mumtiruna, ito yung ulap sa minya na may dala sa atin na ulan. Masaya pa sila. Kasi kitang-kita nila, nakakala nila ay mabuti ang ipinaparating nito. Pero hindi pala, kasi malakas na hangin na nagwasak sa kanila. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lagi niyang naiisip ang kanyang mga sahaba, lagi niyang naiisip ang kanyang mga pamayanan, ang kanyang ummah. Pero nakakalungkot mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na lagi nating nakakalimutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng ating pagsunod, pag-alaala sa kanyang mga katuruan, pagsunod sa kanyang mga ipinag-utos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Higit sa lahat ay lagi nating nakakalimutan ang ating mga sarili. Nakakalimutan natin kung bakit tayo dito sa mundo, bakit tayo nabubuhay dito sa mundo, bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalimutan natin na temporary lamang tayo dito. At darating ang araw na babalik na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag tayo ay bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ano na ang ating baon, ano na ang madadala natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga tao ay hindi pinarurusahan ng Allah habang nabubuhay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
habang naririyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero lagi pa rin yung ibig sabihin, pangangamba, pag-alala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Sila ay hindi parurusahan na habang ikaw ay kasama nila. Pero nandun pa rin yung pangangamba, nandun pa rin yung pag-alaala sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na mayroong dumating na talata na kung saan ay hindi pinaparusahan ng katulad ng pagpaparusa sa mga naunang mga tao na automatic na dumarating sa kanila ang mga matitinding, ibig sabihin, mga kaparusahan o kaya mga matitinding mga pangyayari na hindi nila nagugustuhan, maraming nasisira, maraming namamatay, maraming nawawala, maraming nalulugi sa kanilang, ibig sabihin, ay hanap buhay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi natin isipin na malaki ang impact, malaking dahilan ang resulta ng ating mga gawain, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mga gawain ng mga pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga gawain na paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Lumitaw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumitaw ang fasad, ang kasiraan, ang kapahamakan, ang masamang pangyayari. Zahar al-fasad. Ano yung tinutukoy na fasad? Sa paliwanag na ito ay darating ang panahon na wala ng ulan. At darating din ang panahon na talagang umulan ng umulan. Darating ang panahon na malakas ang hangin. Darating ang panahon na mayroong mga bagyo. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr. Lumitaw ang fasad sa kalupaan at sa karagatan. Fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas. Dahil sa resulta ng kagagawan ng mga kamay ng mga tao. Dahil sa resulta ng kagagawan, pagsuway, paglabag ng mga tao. Kaya ay hindi pagsunod ng mga tao. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya baguhin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, mula sa kasamaan tungo sa kabutihan. Baguhin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, mula sa kayabangan tungo sa pagpapakumbaba. Baguhin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, mula sa kamangmangan tungo sa kaalaman. Baguhin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, mula sa walang kwenta patungo sa mayroong kwenta. Sikapin natin na tayo na yung pinakamainam na mga tao na lumalakad dito sa mundo sa pamagitan ng ating pagbabasa ng banal na Quran, pag-aaral ng banal na Quran at pagtuturo ng banal na Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.